Jesus because He has cared for me. Amen. Yun po ang at yun po ang naano sa akin noon din po. So hingi ko ng tawad at ako din magiging bago ng buhay ko 2012. Amen. Na makatawid na ako sa mga bumubuntot sa akin. Ako din. Salamat sa Diyos dahil buntot yun. Ako ang, sabi nga ni Pastor, tayo ang ulo, no? Kaya magiging cut off na yun sa buhay ko. Kaya purihin ko ang Panginoon. Na nagkaroon na ng kabuluhan ang aking pagiging pananampalataya sa Kanya. Dahil ito ang binigay ng Diyos sa akin. Humihingi ko ng tawad sa pamilya ko na nagkasala sa kongregasyong ito. Dahil dinala niya dito ang kanyang mga babae. Totoo po yun. Witness po ang ilan sa atin. Forgiveness na lang. Oo, forgiveness po. Forgiveness yun. Individual po tayo mag-ano sa Panginoon. Kaya ako individual po akong lalapit sa Panginoon. Kaya para ma-cut off na ako doon sa pamilya ko. Ano? Bahala na siya kung anong decision niya. Basta gusto ko maging kukuhan yun. Kaya yun, hihingi ako ng tawad na sana magsisisi ako maging sa church na sandoong kami nang gagaling. Hihingi ko rin ng tawad yun sa kanila na mag-cut off na rin ako sa kanila. Dahil pinamamalaki ko sila noon sa buhay ko. Pero ngayon, hindi na. Kasi naging walang kabuluhan ang buhay ko. Hihingi rin ako ng tawad sa kanila dahil magre-renew ako ng spiritual life ko. Napapasok ako ng baptism. Gusto kong i-renew na maging ano ako sa Panginoon. Ma-meet ko ang power ng grace ng Panginoon sa buhay ko. No? Power of grace. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Amen. Amen. Thank you po. Salamat po sa mga nakakaunawa po sa akin, and I know God will provide a way. Amen. Sister Alice, ang masasabi ko lang po, let go and let God. Okay? Hayaan po natin at ipagkaloob na ang Panginoon ang bahala sa Kanya. Okay, dadako po tayo sa ikalawang bahagi ng gawain ng Lord. Ang pagdadala ng ating tithes and offering. Ngayon po, itong buwan na to ay ibabalik po natin ang pagkakaroon ng offering, tithes and offering exhortation. Para na sa ganon, ay muli pong maliwanagan ang ating mga isipan at ang ating mga puso na sabi nga sa salita ng Diyos, diba, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So kung hindi na natin palaging maririnig ang exhortation about tithings and offering, ay baka tayo ay tama rin ang magdala. So ang sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Okay? Ang sabi po sa Mark 4:24 to 25, kung maiyano mo, Sister Steph. Maikli lamang po yung exhortation ko. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, and He said unto them, take heed what ye hear, with what measure ye mete, it shall be measured to you, and unto you that hear shall more be given. Verse 25, for he that hath to him shall be given, and he that hath not from him shall be taken, even that which he hath. Amen. Praise God. So dito po, ipinapaliwanag sa atin ng Panginoon na doon sa sinabi niya, ingatan daw po natin kung ano yung ating pinakikinggan sa panukat na ating isinusukat. Malalim po at matalinghaga, mismo ang Panginoon ang nagbigay ng salitang ito. Pero dapat nga po ano, di po ba? Ang sabi, ingatan natin kung ano yung ating mga pinakikinggan. Hindi lahat dapat natin pakikinggan. Pero, ang sabi nga, sa panukat na inyong isinusukat, ay kayo'y susukatin at higit pa sa ating mga ibibigay. Amen. About tithings and offering. Minsan po, at normally, na ikinukote ng ating mga kapatid about bring ye all the tithes. Saan po natin yung matatagpuan? Sa mga nakakaalam, sa Malakay 3:10. Amen. Ang sabi sa Malakay 3:10, bring
ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me not herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Amen. Dito, hinahamon po tayo ng Panginoon. Hinahamon tayo na kung dadalhin natin doon sa mga hindi pa po nakakaalam ng tithes. Ang tithes po, yung ating 10% income na dapat idala sa Lord. Doon sa mga nagtatanong na kapatid, ano ba yung ibig sabihin ng tithes? Yung tithes po, yung 10% ng ating income na dapat ay idala natin sa Lord. Amen. So ito, about your covenant, you and the Lord. But we are, tawag dito, instrumento ng Lord para ipaalala sa inyo at ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng ikapo sa Panginoon. Okay? Ang sabi doon sa kinote ko, ingatan natin kung ano yung ating pinakikinggan. Kadalasan po, pagdating sa offering exhortation, parang masyado na sa atin ito na sabihin nga natin na gulay daw. Diba? Yung nakakaumay na daw pakinggan. Palagi na lang daw tithes and offering. Pero hindi po ito para sa akin. Hindi po ito sinasabi ko para ako pagpalain ng Lord. Kayo po. Sinasabi ko po ito para tayo pagpalain, tayong lahat pagpalain ng Lord. So sa panukat na inyong isinusukat, ay kayo'y susukatin at higit pa sa inyong ibibigay. Minsan naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng bring ye all the tithes into the storehouse, pero hindi po natin pinapakinggan. Sa aminin natin hindi. Amen. So kung ano yung ating pinakikinggan at nadidinig, hindi natin pinakikinggan, kung ano yung ating gusto lang, iyon yung ating ginagawa. So ang sabi ng Lord, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at ang wala, pati ang nasa kanya, ay aalisin pa. Yan ang sabi ng Panginoon sa verse 25. Doon sa Malakay 3:10, ang kasunod noon, Malakay 3:11. Ang sabi sa 3:11, and I will rebuke the devourer for your sake. Yun po ang promise ng Lord. Kung tayo magdadala ng 10% sa Kanya, i-rebukein daw niya yung mga manananggal, yung mga nakakasira, yung mga nakakasira sa ating pananim, yung mga nakakasira sa ating income, yung mga nakakapagbigay sa gabal para tayo ay pagpalain ng Panginoon. And I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruit of your ground. Ang promise po ng Panginoon, iingatan niya, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, said the Lord of hosts. Wala daw masasayang sa ating mga pagpapagod, walang masasayang sa ating mga iniipon kung uunahin natin ang Panginoon sa ating financial. Amen! So, ito po ay kapahayagan ng Panginoon. Nasa inyo po kung kayo ay makikinig, at sabi nga nung binasa ko, ang may pakinig ay makinig. Amen! At ayon sa inyong pakikinig, doon kayo susukatin ng Lord, sa inyong pagdadala, doon kayo susukatin ng Panginoon. Amen. Praise God. So nawa, mapag-unawaan natin, dahil kapag inuna natin ng Panginoon, ang promise niya sa Malakay 3:10, I will open the windows of heaven. Tingnan na lamang po natin kung gaano kalawak yung kalangitan, di ba? Para buksan niya yung durungawan, lahat ng bintana sa atin, na walang sukat kalagyan. So, if I were you, kung unahin na po natin ang Panginoon, dahil kung uunahin natin siya, siya mismo ang nag-promise, I will open the windows of heaven. Amen? So, tumayo po tayong lahat para ipanalangin natin ang ating mga ikapo at ating mga handog sa gabing ito. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, salamat po, Panginoon,
Panginoon, sa gabing ito, Lord Jesus, na muli mo kaming tinipon ng iyong mga anak, upang higit sa lahat, Panginoon, hindi lamang kami humingi, Panginoon, ng mga pangangailangan namin sa iyo, kundi bagkos ay pasalamatan ka namin sa lahat, Panginoon, ng pagpapala mo sa aming buhay, O Lord Jesus. Panginoon, narito kami ngayong gabi upang muli ay idala namin, Panginoon, ang aming mga ikapo at handog sa iyong harapan, O Lord Jesus. Hayaan mo nga po, Panginoon, ang iyong mga anak na nakinig sa gabing ito, Panginoon, ay hayaan mo nga po, Lord God, na idala nila kung ano ang kanilang nadinig, Panginoon, sa iyo, O Lord Jesus. Hallelujah. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, na hindi na kami, Panginoon, magdalawang isip pa kapag, Panginoon, ang iyong mga salita, O Lord God, ang kumilos na, Panginoon, at humipos sa aming mga puso. Hayaan mo po, Panginoon, na hindi ang aming nais, kundi ang nais mo, Lord, na maidala namin sa iyo ngayong gabi, O Lord Jesus. Tunay nga po, Panginoon, hallelujah, patuloy, Lord, na dalangin ko sa iyong mga anak sa gabing ito, Lord God, na patuloy mong pagpalain ang kanilang mga financial na pangangailangan, O Lord Jesus. Hallelujah. Oh, thank you, Lord God, sapagkat ikaw ang nagsabi, Panginoon, kung uunahin ka namin, O Lord Jesus, ang lahat-lahat ay idadagdag mo po sa amin, Lord God. Kaya ngayong gabi, Panginoon, masaya naming dadalhin, Panginoon, ang aming mga handog sa gabing ito, O Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak na magbibigay at inaangkin ko, Panginoon, na sa paglabas nila ng tahanang ito, ng simbahang ito, Lord God, dala-dala nila ang pagpapalang nagmumula sa iyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah!